So, ano natin yung niluluto ng Reggie Boy. The ulam is peanut betis. Ay, tayo. Pagka ano pala, hindi mo na pala pwedeng mai-ano. Pagka naka-live ka ng ganun, hindi mo na pwedeng mai-ano yung camera. Pinipicturean ko sana yung ano. Pinipicturean ko sana yung niluto ni Reggie. Ay, tinan nyo si Begel, oh. Hoy. Ang pogi ni Begel, oh. Ano yung pogi ni Begel, boy. Ha? Oh, ang ganda ng damit niya. Oh, yung damit niya, ano yan? Prada. Kala ko pwedeng i-ano yung camera. Yeah, once na na-click mo na pala yung video, hindi mo na pwedeng mai-ano sa ano. Yung front at saka back. Tuloy na picturean yung pinakbit niya. Ito. Mukhang masarap. Parang ang sarap uminom ng Coke. Diba? Parang masarap uminom ng Coke ngayon. Yan. So, ano bang topic natin ngayon? Teka, upo muna tayo. Oh my God, it's Saturday morning. Ang ganda talaga ng kwintas ng gaga ko. Oh, you see guys. Ayan, ang cute-cute niya. Ito yung nilalagay ko na picture pagka naka-live ako dito sa YouTube. Pag nagla-live ako. So, nakikita nyo yan siya. Minsan nagpe-play ako ng mga ano, ng mga, ano ba yan? Meditation ng mga music. Meditation ng mga music. Ayan. Upo muna tayo. Hiningal ako. Ay, grabe. Alam nyo guys, ngayon, medyo nafe-feel ko rin yung may konting hingal. May konting, kasi normal daw yun na, ano eh, na symptoms. Ay, symptoms. Ano ba ito? Symptoms nga. Yung kung ano yung nararamdaman mo. Ganyan. May mga symptoms siya na ganun. Tapos, ano ba ito? Yung minsan magche-chest pain ka, pero light lang naman yung chest pain. Hindi naman siya totally masakit talaga. Parang gano'n. Tumatawag si Begel. Baka nandyan na sila. Hanggang kasi yung sister ko nagbiyahe sila. So hopefully baka dumating sila ngayon. Ayan. So umayos muna ako ng posisyon. Ay, nakakahingal. Sabi ko parang ang sarap ng Coke doon sa pinakbet. Kasi pinakbet yung ulam. Ang paborito ko naman doon sa pinakbet. Tumatahol yung si Begel. Sabi ko, ang paborito ko doon sa pinakbet is yung ano. Paborito ko sa pinakbet is yung maingay na naman to si Inday. Lahat talaga ng vlog ko. Sobrang lakas ng boses. Dito nga tayo. Ako na lang hahanap ng posisyon. Ay. Yes, upo muna tayo dito. Dito kasi maganda dito sa posisyon ko na to. So, umikot ako. Yan, you can see. Tingnan nyo yung mga nakikita nyo pagka nagkakaedad na. Diba, meron ka ng pahaw. Meron ka ng coconut oil, merong Vicks, mga pampapabango. Yan. So yan, taas natin ng konti. Lakas ng boses ng Inday, pagpasensya na. So yan, ano mang topic natin ngayon? Ang topic natin ngayon is, ang ganda talaga nitong camera ko na to. Itong phone ko na to, paminsan-minsan ko lang siya ginagamit pag nagbablog ako. Kasi nga, maganda yung camera niya, kaya lang minsan kasi, mahirap siyempre pag naglalakad ka tapos nakagamit ka ng ano nga bang tawag na ito? Yung cellphone holder. Kasi may mga incident ako nang gumagamit ako ng cellphone tapos bigla siya nahulog. O di syempre basag yung cellphone mo. Diba? Tripod.
Tripod pala tawag. Katulad nito, ito ginagamit ko to guys, minsan pag nagbablog ako. Ito ang ginagamit ko. Ito ay Samsung. Samsung siya na phone. So ito bagong-bago pa lang dati, then siyempre ginagamit mo pag nagbablog ka, meron kang tripod na hawak na ganyan. Tapos bigla siya nalaglag, di ba? Kasi ayan, may basag na siya konti. Kaya minsan pinipili ko itong ginagamit ko pagka nag-ano ko ng mga videos. Very seldom ko lang ginagamit ito. Kasi siyempre ito yung bagong cellphone ko. So sayang naman pag nalaglag siya. So kailangan talaga, meron talaga tayong camera na no? Na pang-vlog, 'di ba? May mga nakikita ako na yung mga maliliit lang na gano'n pagka someday malay niyo makabili rin tayo ng mga ganun, makagamit din tayo ng mga ganyan. Lalo na pagka malaki na yung channel ko, 'di ba? Maliit pa naman yung channel ko pero at least meron, 'di ba? May channel ka at saka at least kahit na 500. Hindi rin biro yun, ma-reach mo din yung 500. Mahirap din mag-reach ng 500, di ba? At least may mga nanonood. So, thank you guys. Thank you sa pag-follow. Thank you sa pag-subscribe sa akin at saka sa mga nanonood ng aking walang kwentang vlog. Ganun, joke lang. Hindi naman. Kasi yung aking yung niche ko dyan is travel, travel vlogger ako, di ba? Yun kasi ang dream ko, maging travel vlogger. Tapos may mga funny animal videos, mga ganyan. Tapos gusto ko din minsan yung mga meditation music kasi pagkagabi nakikinig ako ng meditation music, maganda kasi guys. Masarap ang tulog mo pag nakikinig ka ng meditation music. Kaya minsan pag nagla-live ako dito, yung stream dito sa YouTube ko, so lang ako dito, binubuksan ko itong sound card ko, yung mga gamit ko dito sa pagkanta. So nagpe-play lang ako ng meditation music kasi pwede naman yun na naka-live ka. So di ba maganda rin minsan, masarap din makinig ng mga meditation music. So yan ang topic ko pala ngayong araw na to, na isip-isip ko lang. Yung di ba, talagang ang katawan talaga ng tao is yan talaga yung puhunan natin guys, hindi ba? Kasi kahit na kagano karami yung pera natin, di ba, pag nagkasakit naman tayo, di ba, yung mga sayings na sinasabi nila, hindi mo din magagamot yung sarili mo kahit na marami kang pera, di ba? Kasi kung talagang yun ang destiny mo na magkasakit at yun na yun. Lalo na ako, alam nyo nung kabataan ko guys, ma-share ko lang. Alam nyo ako nung kabataan ko, hindi naman mga 20s, 30s, mga ganyan. Medyo active pa ako, mabilis pa ako magkikilos, mga ganyan. Kasi hyper kasi akong tao. Very hyper ako. Pag kumilos ako, gusto ko mabilis. Pag mag-grocery ako, gusto ko, within 30 minutes, yung cart, ganyan, kayang-kaya ko yung punuin. Mabilis ako mag-grocery, siyempre. Ngayon, nung medyo nagkaedad na ako, ito nung na-reach ko na yung 50s. Nagsimula na yan. Yung parang ka na, siyempre, 50s na, may edad ka na, medyo loading ka na, medyo madali ka na mapagod, nahahapo ka na, minsan natutumba ka na, di ba, yun, out of balance ka. So, that is a signs of aging kasi. So, kailangan din natin tanggapin yan. Pero yung katulad nga ng sinasabi ko na dati, nung bata-bata pa ako, na very active ako, mabilis ako. Gusto ko, pag pumunta ako sa grocery, 30 minutes lang, tapos ako, hindi ako napapagod, kahit na maghapon ako naglalakad, hindi ako natatakot, hindi ako napapagod, yung parang ganun. Dahil nga yun, kabataan pa. At saka ako very yung mga pagdating niya sa mga hospital, alam ko na lahat yung mga gagawin, hindi ba? Yung mga ganun ba? Kasi magaling akong maging errand. Kaya nga dati nagtrabaho ako bilang errand girl. Errand means, ikaw yung lumalakad ng mga ganito, lakad dito, ganito kailangan, ganun ako, sanay ako sa ganyan. Pero pagka ikaw na pala yung nagkasakit, guys, alam nyo, pagka yun na pala yung nagkasakit, Diyos ko, parang hindi nagpa-function lahat yung utak mo, yung katawan mo, parang not functioning, not working good. So, parang ganun. So, minsan kailangan mo pa rin pala ng kasama. Di ba? Kaya nga, tinan nyo, nung nagpa-check up ako, nung nangyari sa akin, yung na-unconscious ako at nag-collapse ako, Diyos ko, dalawang tao yung kasama ko, di ba? Kasi gusto ko may alalay ako, may kasama ako. Kasi iba na talaga pagka tumanda ka, guys. Kahit nasabihin mo na kabataan mo, very active ka, very healthy ka, mabilis ka, alam mo lahat. Pag nagkaedad ka na pala, wala na. Yung parang, nung nag-check up ako, Diyos ko, buti na lang may mga kasama ako, hindi ba? Kasi, pero alam ko yung pupuntahan ko, alam ko yung gagawin ko. Yan nga, magaling akong guys.
Dati, yan, sanay na sanay ako diyan sa ospital, sanay na sanay ako, mga laboratories, mga et cetera. So, pag may mga ano, kailangan ako talaga gusto ko kasi kabisado ko, yung gano'n. Pero pag ikaw na pala yung nagkasakit, Diyos ko, alam niyo nung nasa ospital kami ni Reggie, nahihilo na ako kasi sasambay yung laboratory, sambay yung cardiologist, sambay yung cardiovascular clinic, sambay yung mga x-ray. Yung ganun ba, parang hindi na, kasi nga, syempre, tanggapin na natin, syempre, may edad na tayo, parang ganyan. Tapos naalala ko pa, yung, basta, masarap kasi sa feeling mo, masarap kasi sa feeling mo, guys, pagka yung nakakatulong, hindi ba, nakakatulong ako, yung gano'n. Hindi mo naman actually dapat na sabihin yun, yung nakakatulong ka, yung mga gano'n. Kasi alam naman ng God na ginagawa natin yun, hindi ba? Masarap kasi sa feeling, yung parang, uy, alam na alam mo, di ba? Alam na alam mo, ganito gagawin dyan. Parang very proud ka para sa sarili mo. Pero minsan, may experience ako, hindi ko kukwento. Hindi ko na lang i-mention ko sino, basta relative namin yun, na distant relative. May pangyayari. Kung ako guys, pag kami nagkakasakit, very helpful ako. Maganyan talaga ako. Kahit na yung driver dito, dati yun si Manong Roger, nahilo. Nyari ganun, sumakit ang ganyan, tiyan. Kahit na sabihin mo lang driver lang yan, lalabas pa ako dyan sa labas. Maghahanap ako ng Gatorade niya, kasama ko yung Inday. Maasikaso ako guys, yun talaga ako, ganun talaga. Hindi ko naman pinagmamalaki na yung gano'n dahil nasa social media ako, kailangan ko yan sabihin. Gano'n talaga ako, masarap sa pakiramdam ko, yung very proud ako na nakakatulong ako kahit na sa ganong bagay. Basta hindi ko talaga matiis. Kaya aso, pusa, kay animals, kay tao na nakita ko na nagsuffer, na nahirapan, nagkasakit, ganun. Very supportive ako. Kahit nga siguro yung butiki dyan, pag nakita ko siyang nagkasakit siya o ibon na nalaglag, masyado akong malambot ang puso. So, yun nga. Balik na ako doon sa istorya ko. Proud ako na ganun ako. So, natutuwa ako na ganun ako. So, syempre, pag makikita ka ng mga tao, yun si sanay na sanay yan. Kaya nga, minsan nga sa amin sa family, pagka minimemorize ko yung lahat, guys. Kunyari, gamot sa ganito. Ano yung gamot sa ganito? Ano yung doktor sa ganito? Sino yung doktor? Although, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi, di ba, mas pinili ko yung kumanta. Pero sabi ng mga kapatid ko ng pamilya ko, may talino daw ako, guys. Kasi, hindi ko masabi ko anong klaseng talino yun. Basta nagpa-check up ako, alam ko kahit sa veterinaryo o sa pang-human na doktor, pag sinabing ganito yung medication, ganito, minimemorize ko yan, alam ko. So, pag may nagkasakit, tinatago ko minsan yung reseta, ganyan. Ay, ganito ang gamot sa ganito. So, in short, parang lumabas na yung para tuloy akong family doctor, hindi ba? Kasi may naramdaman yung mga kamag-anak ko, kahit na yung tita ko dati na nabubuhay pa yung nasa Cebu. Sabi niya, may masakit to sa kanya, tapos magte-text sa akin, Jenny, ano ba yung gamot sa ganito? Ganun. Ay, ganito yung tita. So, sabi ko, parang failing ko tuloy, ano ba ako, doktor ba ako? Di naman ako doktor, ha? Maano lang ako, mahilig ako, minimemorize ko, tinatandaan ko kung ano yung gamot na ininom ni ganito, gamot yun sa ganito. So, yun, sabi nga nila, may talino daw ako. So, yun, dyan ako magaling, guys, nung kabataan ko pa. Pero ngayon, wala na. Minsan, yun nga, nakabalik ko na kwento. Dati, naranasan ko yung hindi ako nakahinga. Nagtatrabaho ako sa Poldos, nagtrabaho ako dito sa Cagayan de Oro bilang waitress, parang ganon, sa isang lechonan. Naranasan ko yan. Di ba dahil siyempre may bisyo ka, di ba? May bisyo ka, di natural. Siyempre lahat naman ng kabataan dumadaan sa bisyo, di ba? Although may inom ka, o kaya nag-i-smoke ka, yung mga ganyan-ganyan. So yun, in short, nagtatrabaho ako noon, siyempre dinala ako sa ospital kasi nahihirapan akong huminga. So I thought that was due to my smoking, history ng smoking. But I didn't know that was a sign na meron akong anxiety. So may anxiety nga ako, guys. Siyempre, pag may anxiety ka, may hirapan ka huminga. Yung iba dyan, hinihimatay, di ba? Kasi yung anxiety. So, iniisip ko. Di yun, dinala ko doon sa ospital ng mga kasamahan ko sa trabaho ko. Tapos, yung nirelease na ako sa ospital, siguro mga ilang minutes lang naman nirelease ako. Nilagyan lang ako ng parang oxygen. Yung paper bag na brown, ilalagay lang sa sa bunganga mo, tapos inhale, exhale ka lang doon. Tapos babalik na sa normal, yung paghinga. So, sabi ng doktor sa akin, okay ka naman, that is anxiety. Sabi, kaya ka na ganun. Siguro may problema, may ganun. So, yun.
Tapos siguro after ilang days, nag-attack na naman yung anxiety ko na gano'n, nahirapan na naman ako huminga. So, siyempre, pag nangyayari yun sa akin, kinakabahan ako, natatakot ako, hindi ko alam saan ako pupunta. Punta ba ako ng ospital, mga ganyan. Pumunta ako doon sa bahay nun. Yung kunikwento ko, hindi ko na nasasabihin. Distant relative namin. At siyempre, tumakbo ka doon. Parang meron siyang ano, alam niyo yung nebulizer ba yun? Nebulizer. Kasi nga, inisip ko, wag na lang ako pumunta sa ospital. Although, nung mga panahon na yun siguro, siyempre matatakot ka pumunta sa ospital kasi wala kang pera. Kapag pumunta ka sa emergency room, kailangan kami bayaran. O, di ba, na para magkapitan ka ng nebulizer. So, ginawa ko, nagpunta ako doon sa relative na yun kasi alam ko may nebulizer siya. Parang ganun. Punta ako sa bahay niya. Somewhere din dito sa Cagayan de Oro. Siyempre, uy, sabi niya, napunta nga pala ako dito. Kasi makikigamit sana ako ng nebulizer ninyo. Ganon. Kasi nung nakaraan lang ako, tinakbo ako sa ER. Sabi ko, meron daw akong anxiety. So, medyo nahirapan ako minsan huminga. So, ngayon, parang na-experience ko na naman na medyo nahirapan na naman ako huminga. Ganon. Diyos ko mio. Imbis na tulungan ka at lagyan ka ng nebulizer, magkano lang naman yung nebulizer, hindi ba? I mean, may nabibili naman ngayon ng automatic na nebulizer. At saka yung ano nun, yung nilalagay dun sa loob, meron pa nga ako dito eh. Parang liquid siya na ilalagay mo doon, may tawag doon. Magkano lang yun? Parang 20 pesos lang yata yun. Ilalagay mo siya sa nebulizer, tapos yun i-inhale mo, di ba? Para maging maganda yung paghinga mo. Siguro, ngayon, para mga 30 plus na yun, ang halaga nun. Nebule yata ang tawag doon. Pero dati, siguro mga 10 piso lang halaga nun. Dahil nga may machine sila, doon ako pumunta. So, syempre, meron silang nebule. Syempre, gagamit ka lang na isa. Diyos ko, yun nga, imbis na tulungan ka, at paggamitin ka lang, di ba, magkano lang naman yun, hindi ba, mga sabi mo 10 pesos, 15 pesos lang nebule, ano naman, nakatulong ka naman doon sa tao, hindi ba, dahil may nebule ka. Ay, nako, imbis na paggamitin ka, bago ako pinagamit nun, sinalitaan muna ako ng kung ano-ano, guys. Sinisi. Di ba? Di ba? Pag, what I'm saying is, pagka ganun na yung tao na nakikita mo, di ba, nagkasakit, o di ba, hindi nakahinga, masakit yung puso, masakit yung, tulungan mo muna, wag mong bungangaan. Binungangaan ba naman ako, alam niyo sabi, ayan kasi, ang tigas kasi ng ulo mo, ganyan ka kasi, ganyan, ewan ko, ba't, pag naalala ko, di ba, tulungan mo muna yung tao. Huwag mong ipamukha sa kanya kung ano yung ano niya, di ba? Huwag yung sisihin mo. Tulungan, paano ko hindi nakahinga yon, di ba? O hindi nakahinga yung taong yun, tapos biglang inatake, o di ba? Kasi bunganga ka ng bunganga. Hindi, naalala ko. Kasi, siyempre, nakakahinga naman ako by that time. Yung parang hirap lang ako huminga. So, habang kinuha naman niya yung nebule niya. Kaya alam, nung kinuha niya yung nebule, bago niya ikabit, di ba? Ang dami ko pang salita na narinig. Ikaw kasi, matigas kasi ulo mo. Ganito ka kasi nagsisigarilyo ka. Ganyan. O yan, Diyos ko, tulungan mo muna yung tao, di ba? Bago mo siya sermonan, di ba? Ilagay mo muna yung nebule, magkano yung 20 pesos. Ilagay mo. Pag medyo okay na yung tao at nakarecover na, tsaka mo siya sabihan, di ba? Ewan ko, ba't may mga taong ganun? Hindi ko nila i-mention, distant relative namin siya. So, ewan ko kung mapapanood niya ako sa YouTube, hindi naman niya alam na may channel ako, di ba? Tatawa ako, di ba? Wag ganon, di ba? Pag ang isang tao lumapit sa iyo, may kailangan sa iyo, di ba? Kahit na pamasamang tao yan, o kung sino man siya dati, wag mo nang bungangaan, tulungan mo muna. Pag gumaling na siya, at saka mo siya sabihan, pero not a sermon. So, feeling ko tuloy nun, sa loob-loob ko, masama yung loob ko nung umalis ako doon. Kasi nakagamit nga ako ng nebule niya kung ano-ano naman yung narinig ko na mga salita niya. So sa loob-loob ko, balang araw bibili din ako ng sarili ko nebulizer, di ba? Para hindi ka na, although totoo naman yung sinasabi niya, di ba? Na ikaw kasi matigas yung ulo mo, ganito ko kasi. Pero, humanap ka ng tamang paraan na sasabihin mo yun sa kanya at ipapaliwanag mo ng maayos. Hindi yung hindi na nga nakakahinga yung tao, tapos bubungangaan mo pa, di ba? Ako, hindi ko, ewan ko guys, hindi ko naging ugali yung ganun. Sa akin, baka nga, hindi ko naman sinasabi na sobrang bait ko, di ba? Kahit na pa siguro kriminal, di ba? Kunyari may magnanakaw, di ba? Kunyari nahulog, na kuryente, naipit, o kung naano man siya dyan, tutulungan ko pa din.
tutulungan ko siya kasi kahit na pamasama siyang tao, tulungan mo muna, di ba? O, pag natulungan mo na siya, at saka mo na dapat isipin kung ano yung dapat mo sabihin sa kanya kung masama man siyang tao, di ba? O, grabe yung yung experience ko na yun. Hindi ko talaga makalimutan hanggang ngayon. Hindi ko talaga makalimutan yung naranasan ko na yun. Imagine mo di ba, medyo nahihirapan ka na nga huminga, di ba? O, tapos imbis na ikabit na niya sa ilong mo, yung kailangan niya ikabit, ibubungangaan ka muna at sisisihin ka pa dahil matigas daw yung ulo mo. Ay, nako. Yan. So, basta, yun lang ako guys. Naisi-share ko lang kasi bigla ko lang naalala. Kasi diba, alam niya naman yung topic natin ng Pilipinas ngayon, diba? Siyempre, alam na natin. Pero, baka hindi kasi ako pwedeng magsalita dito patungkol doon sa nangyayari ngayon. So, yun na lang. Ano ba yan? Mag-antabay na lang tayo doon sa mga balibalita na napapanood natin sa TV, di ba? O, di ba? Okay, na lang din tayo. Kasi, minsan nga, naisip ko, sabi ko, magkano kaya ako dito sa channel ko noon? Kaya lang baka kasi bawal, di ba? Pag nagbanggit ka ng mga ganong, So, yun. So, yan guys. Yun lang na-share ko. Di ba maganda itong camera ko? Di ba maliwanag siya? Di ba? Siyempre. Tsaka maliwalas na rin yung aking pagmumukha kasi hindi na ako nag-glossy. So, good. Good yan. So, ayan guys. Ang akin namang yung aking kalagayan sa ngayon. So, yun ba? Parang nasabi ko na doon sa isang video ko. Nasa April 2 pa ako babalik. April 2 pa ako naka-appointment dun sa TTE, which is endoscopy. Endoscopy siya guys na para sa heart. So, dito kasi sa Cagayan, maraming naka-appointment. So, talagang pag yun ang hiningi sa iyo ng doktor na kailangan yun ang gawin mo, kailangan mo pang pumunta sa ospital, magpa-appointment ka. At Diyos ko, ang ganda-ganda ng presyo, 15,000, oh my goodness. Pero dahil nga kailangan ko, wala tayong magagawa. Kailangan natin i-sacrifice para lang makita talaga nila kung ano talaga yung condition ng heart mo. Diba? Although dumaan naman na ako sa lahat ng test, pero gusto pa din yung gawin sa akin ng doktor kasi yung mga to the echo, yung mga ECG, nakikita lang nila yan. Yung sa labas yata ng height mo. So makikita nila, ay kunyari may bukol, o kunyari may blood clot, o hindi pare-parehas yung ng height mo, yung pagbeat ng height mo, mabagal, mabilis. So yun lang ata nakikita nila. So itong TEA na endoscopy na ito is parang camera, parang CCTV camera, which is sabi nga sa akin nung doktor do sa Maria Reina Hospital, parang kasi laki lang daw ng ballpen, ganito. Siyempre malambot, sige papasok sa bunganga mo, di ba? Parang nakakatakot. Tapos mapasok sa lalamunan mo, di ba? Tapos masisilip niya yung puso mo, kung ano yung kalagayan niya sa loob, parang CCTV. Natatakot nga ako kaya lang wala naman ako magagawa kasi kailangan, sabi nga nung nurse sa akin, kailangan mo ma'am kasi nag-collapse ka di ba, na-unconscious ka. Sabi ko kasi dati, nagpa-check up ako nung may sumasakit sa tiyan ko. Tapos inano din ako ng doktor na endoscopy. Yun nga, yung ganun daw tubo, papasok sa bunganga mo, tapos titignan yung bituka mo. Natakot ako, matras ako, nakabayad na ako, binawi ko yung bayad ko. Kasi nga natakot ako, sabi ko parang hindi ko kaya yung procedure nun Pero ito daw, maliit lang. Sabi niya kasi laki lang daw ng ballpen. Yun ang hiniling ng doktor. Kasi pag nakita niya, parang camera yun, makikita niya kung ano yung condition ng heart ko. Pwede niya dagdagan yung gamot ko, pwedeng bawasan, or pwedeng palitan. Kasi binigyan ako ng doktor ko ng 3 klaseng medication. Isa doon para sa high blood. Sabi ko, oh my God, high blood na pala ako. Sabi ko, bakit ako binigyan ng para sa high blood? Pero the last time kasi na nag-check niya ako, sabi sa akin, nasa borderline pa lang ako. So, 130. Sabi niya, hindi ka pa naman high blood, nasa borderline ka lang. So, kaya siguro ako binigyan ng doktor ng ganun kasi nga meron nakitang blood clot sa heart ko. So, pag may nakita pa lang blood clot sa heart nyo guys, pag hindi kayo nagkagamot, you are very prone to heart attack at saka stroke. So, binigyan niya ako ng gamot na para sa high blood. Siguro naniguro lang yung doktor ko na cardiologist. And then, binigyan ako ng isa pang gamot, parang blood thinner, para malusaw yung kung ano man blood clot na nasa heart o kung ano man yan. And then, yung isa para sa cholesterol daw. Kasi pag mataas pala ang cholesterol mo, nagkakaroon din ng mga bara. Yung blood clot nga
sa heart. Oo, so yung hindi ko lang natanong sa doktor, the next time na I will go back on my doctor, itatanong ko kung ano ba yung mga klase ng bumabara sa heart, which is yung cholesterol, babara ba sa heart, sa ugat, or yung blood clot is the same ba or iba ba yun? Kasi minsan nakakatakot isipin guys. Alam nyo, meron kaming driver dati dito na diagnose siya na may barado siya sa puso. So hindi ko lang natanong kung ano ba yun, kung blood clot ba yun o taba ba na bumara sa heart niya, na hindi ko din alam kung ano yun. Tapos ano lang siya, siguro mga 1 year namatay siya, nag-heart attack siya. Hindi ko naman alam, baka siguro hindi siya nga umiinom ng gamot, 'di ba? Kasi 'di ba nung may nakabara ng ganun, kailangan pala yan magagamot ka. Hindi ko din natanong kung nagagamot ba siya noon kasi pabalik-balik siya sa ospital dati. Tapos yun, hindi inabot ng 1 taon, bigla naman siyang namatay. Siguro cardiac arrest yun. Kasi natutulog kinabukasan hindi na bumangon. So nakita na lang ng mga pamangkin. Patay na. Siyempre nagtaka sila bakit hindi bumaba. Nag-cardiac arrest na. So, yun pala nakakatakot. Siyempre, minsan natatakot din ako na iniisip ko na possible akong ma-heart attack, possible akong ma-stroke, di ba? Pero although binigyan naman ako ni doktor ng panlaban na gamot, meron ako. So, iinumin ko ngayong tanghali, 2, which is ang iinumin ko ngayong tanghali is yung para sa high blood at saka yung para sa stroke. Para hindi ka ma-stroke, parang ganun. Tapos yung sa gabi, ang iinumin ko naman para sa cholesterol. So, I got 3 types of medicine na binigay sa akin ng cardiologist ko. So, shout out pala sa aking cardiologist na si Dr. Mejias. Ano siya, internal medicine cardiologist siya dito sa Cagayan de Oro. So, may mga clinic siya sa Polymedic Plaza, CUMC, at saka sa Cagayan de Oro Medical Center. So, ang galing ni Doc. Ang tali-talino ni Doc, ang bilis-bilis niya. Pag may mga result na ganyan, mabilis lang siyang bumasa, mabilis siya mag-check up. Parang makikita mo talaga na very intelligent siya. Tsaka napakarami niyang pasyente kasi there was a time na mag-iintay ka doon sa kanya. Minsan 11 ang clinic niya, darating talaga siya ng 12 in the afternoon. So, pagdating niya ng 12, kahit na ilan pa yung nakapila dyan, tatapusin niya yan lahat. Pero mabilis niyang tapusin. And then after that, aakyat na ulit siya sa taas. So, nagro-rubing siya. Minsan may mga emergency, may mga inoopera, mga ganyan. Mukhang matalino yung doktor ko. Kaya thank you, Doc. Dr. Mejias, cardiologist ng Cagayan de Oro City. So, yun lang ano ko bang gagawin natin. I keep on uploading videos, guys. Pero once in a while, nagla-live stream ako dito sa YouTube. Pero I'm not singing here on YouTube. What I'm doing is music na mga meditation music. So I hope if you wanted to listen on a meditation music, I will post it there kung what time ako magla-live everyday live streaming. So I'll do the live streaming everyday for the meditation music. Nice din siya. Kasi masarap ang tulog mo pag nakikinig ka ng meditation music. Alam niyo guys, minsan may sumasakit dito sa likod ko. May sumasakit which is nararanasan ko na yun noon. So, akala ko pilay lang siya. Kasi, dati na-aksidente pala ako. So, long time ago, nasa Manila pa ako. So, yung bone ko dito sa likod, parang natabingi siyang ganun. Tapos, nagkaroon na daw siya ng laman. So hindi na siya bumalik. So, yun ang nangyari. Tapos, sometimes may mapipil akong masakit dito. So, iniisip ko, baka dahil ito doon sa accident dati na nagkalaman na yung buto, hindi na naibalik. Pero sometimes, parang feeling ko connected siya dito sa heart. Kasi may nararamdaman ako minsan na sumusuntok-suntok na ganyan eh. So, hindi ko na lang pinapansin. Sabi ko, siguro dahil doon sa accident yan or maybe because sa aking menopausal stage kasi na natural yun, yung parang gano'n na yun pala. Meron ka na palang tama sa heart. Pero hopefully, mag-improve ako sa mga iniinom ko na gamot, di ba? Tapos sana malusaw na yung mga blood clot dun sa heart ko. Kasi kung sasabihin nila na may surgery, oh my God, ayoko ng surgery. Nakakatakot ang surgery, guys. Lalo na't heart mo yung bubuksan. Oh my God, wala. Iminom ka na lang ng gamot. Sabi nga ni doktor, sino ba yung doktor na doktor na yung nagkasakit ng cancer, yung sikat na vlogger din, nakalimutan ko na lang yung pangalan niya. Ano siya, cardiologist siya guys.
So, minimension niya dun sa mga vlog niya, sabi niya, kung tayo ay may sakit sa puso, anong gagawin natin? Ipapa-opera o maggagamot? Parehas din daw. Parehas din daw ng ano yung cardiologist yun guys, magpapa-opera to o maggagamot. Mas maganda daw piliin mo na lang ang maggamot. Kasi sinabi mismo ng cardiologist yun, no? Kasi pag ipapa-opera mo, syempre ibang tao kasi gusto nila kaagad gumaling, di ba? Parehas din daw yung lifespan mo eh. Pag pina-opera mo, minsan nakakatakot once na nabuksan ka na guys. Kasi heart yan eh, very sensitive ang heart. Ang operation sa heart at saka sa brain, nakakatakot. So, ipanalangin ko na sana hindi ako dumaan sa mga ganon. Pero tinanong ko yung cardiologist ko, sabi ko, Dok, ano yan, yung opera? Kasi kung sasabihin niya talaga yung opera, hindi ko talaga papa-opera. Pero may isang napanood ako, hindi siya type ng operation guys. Parang sigurong hiwaan lang ng konti. Hindi bubuksan totally, hiwaan lang ng konti. Tapos parang may straw, sisip-sipin lang yung blood clot. Hindi ko lang alam kung magkano bayad nun. Hindi ko lang alam. Diba? At saka hindi ko alam kung operation ba yun na matatawag. O ay isa-search ko ulit at papanoorin ko ulit. And then titignan ko kung ano ba yun. Kung maganda ba yun. Pero ayoko pa din. Mag-aano na lang ako guys. Medyo sumasakit yung ulo ko. Mag-aano na lang ako ng gamot. Magtsatsaga na lang ako. Pero hopefully, sana makuha ng gamot. Kaya siguro gustong gawin ni doktor sa akin yung TEE na endoscopy. Kasi para makita niya kung kagano na kadami yung blood clot dun sa heart ko. Which is hindi makita sa to the echo, hindi makita sa ano. Yun siguro ang purpose nun. So, malalaman kung kagano na karami. Kasi kung kukunti pa, eh baka syempre makuha yan ng medication. Medication lang. So, I hope maging okay. Sana, di ba? So anyway, gonna end my live guys. Thank you. Thank you sa lahat ng aking mga followers, subscribers, sa mga old, sa mga bago. This is Brit Pinay, live in Philippines, the province of Philippines. I will update you again on my next vlog. Sometimes I will do the live stream here, but I'm just playing a meditation music. So I hope makapanood din kami and kayo, and then makinig kayo ng mga meditation. Thank you guys. See you on my next vlog.